Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jin. Sa simula ng episode 8, ipinakita na matapos matagumpay na makumplito ni Jin ang kanyang breakthrough, naalala niya ang sinabi ni Master Jin na walang sinuman sa Demon Vein Unit ang tumatanggap ng espesyal na pagtrato. Ayon sa kanyang master, itinuturing nilang pamilya ang bawat miyembro ng kanilang grupo, kaya pantay-pantay ang kanilang suporta sa isa't isa. Pagbalik sa kanyang silid, tahimik na naupo si Jin at ipinagpatuloy ang kanyang cultivation. Habang nagme-meditate, napaisip siya kung ang naging breakthrough ba niya ay makatutulong din upang hamaba ang kanyang lifespan. Bagamat lumakas ang kanyang cultivation, nais pa rin niyang malaman kung mayroon pa ba itong ibang benepisyo. Ipinakita ng kanyang pag-iisip na hindi lamang lakas ang kanyang hinahabol, kundi pati ang bawat oportunidad na makatutulong sa kanyang pangmatagalang layunin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Jin upang subukan ang kanyang bagong lakas at alamin kung gaano kalaki ang naging pagbabago matapos ang breakthrough. Habang nasa labas, nakasalubong niya si Senior Sunlight Sword Maiden, na kilala rin bilang Miss Miriobek. Agad siyang binati ni Jin gamit ang titulo nito at magalang na nagtanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinaliwanag ni Miss Miriobek na pumunta siya roon upang magsanay. Pagkatapos nito, tinanong din niya si Jin kung magte-training rin ba ito. Idinagdag pa niyang napanood niya ang laban ni Jin laban sa isang senior disciple noong nakaraang araw at aminadong labis siyang namangha sa ipinakitang kakayahan nito. Narinig iyon ni Jin at magalang na nagtanong kung may natutunan ba si Miss Miriobek mula sa kanyang laban. Sumagot naman ito na mayroon nga siyang bagong napansin matapos panoorin ang laban ni Jin. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, tinanong ni Miss Miriobek kung may plano ba si Jin na magsanay. Iminungkahi niyang magsagawa sila ng isang friendly spar upang pareho silang magkaroon ng karanasan at mapabuti pa ang kanilang mga kakayahan. Agad namang tinanggap ni Jin ang alok. Sinabi niyang kaya naman niyang magsanay ng mag-isa, ngunit mas magiging kapaki-pakinabang kung makakaharap niya ang isang mas bihasang martial artist. Sa ganoong paraan, masusubok niya ang kanyang sarili at makikita kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Ang pananaw na ito ay nagpapakita ng kagustuhan niyang matuto mula sa mas malalakas na kalaban sa halip na makontento sa kanyang kasalukuyang antas. Bago magsimula ang sparring, sinabi ni Miss Miriobek na mas gusto niyang tawagin siya sa pangalang Miss Beck kaysa sa paulit-ulit na paggamit ng kanyang titulo. Magalang namang sumang-ayon si Jin. Pagkatapos nito, humarap ang dalawa sa isa't isa bilang paghahanda sa kanilang sparring match. Hinugot ni Jin ang kanyang espada at sinabi niyang dahil senior si Miss Beck, siya na ang unang aatake. Pinayagan naman siya ni Miss Beck at sinenyasan siyang magsimula anumang oras. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Jin habang ginagamit ang kanyang teknik. Nang makalapit siya, biglang umiwas si Miss Beck, hinawakan ang kanyang braso, at hinayla siya upang mawalan ng balanse. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang enerhiya sa kabilang palad at mabilis na pinakawala ng isang palm strike. Direktang tumama ang palm strike sa tiyan ni Jin. Dahil sa malakas na energy flow na kasabay ng pag-atake, napaatras at bumagsak siya. Ipinakita ng eksenang ito ang malaking pagkakaiba ng karanasan ng isang veteranong martial artist kumpara sa isang baguhan, kahit na pambihira ang talento ni Jin. Ngunit hindi nagtapos doon ang palitan. Habang mabilis na sumusunod si Miss Beck upang ipagpatuloy ang kanyang opens iba, agad din namang kumilos si Jin. Sa kanyang malaking talento sa pag-oobserba, ginaya niya ang galaw ni Miss Beck at ginamit ang sarili niyang palm technique upang salagin ang paparating nitong suntok. Muli na namang ipinakita ni Jin ang kanyang pambihirang kakayahang maunawaan at magaya ang isang teknik matapos lamang itong makita ng isang beses. Isang katangiang patuloy na nagbibigay ng matinding impresyon sa mga nakakasaksi nito. Ngunit kahit na nablock niya ang unang atake, agad na sinundan niyo ni Miss Beck ng isa pang malakas na suntok. Kasabay ng pagputok ng napakalakas na chi, muling tumilapon si Jin at napaurong. Pagkatapos niyang bumagsak, tumingin siya kay Miss Beck. Sinabi nito na talagang kakaiba siya. Ayon kay Miss Beck, nagawa niyang kopyahin ang kanyang teknik. Ngunit hindi pa niya ito lubusang na ipapakita ng tama. Ipinapakita lamang nito na ang pagkopya ng isang teknik ay hindi agad nangangahulugan na lubos na itong na-master.
Pagkatapos nito, tinanong ni Jin kung matagal na ba itong nagsasanay ng mga close combat techniques gamit ang mga kamao. Ipinaliwanag ni Miss Beck na oo dahil ang isang swordsman ay hindi maaaring umasa lamang sa kanyang espada. Sa gitna ng labanan, maaaring mabitawan o mawala ang sandata anumang oras. Kapag nangyari iyon, kinakailangan niyang lumaban gamit ang kanyang mga kamao upang mapahina ang kalaban bago ito tuluyang tapusin gamit ang espada. Ipinakita ng paliwanag na ito kung gaano kahalaga ang hand-to-hand combat kahit para sa isang bihasang swordsman. Ipinaliwanag din ni Miss Beck ang prinsipyo ng kanyang teknik. Sinabi niyang iniipon niya ang kanyang chi sa kanyang mga kamao upang mas mapalakas ang bawat suntok. Dahil dito, nagiging mas mabigat at mas mapaminsala ang bawat pag-atake. Hindi lamang ito nakasalalay sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa tamang pagkontrol ng daloy ng chi. Tahimik lamang na nakinig si Jin habang pinag-aaralan ang bawat galaw at paliwanag ni Miss Beck. Pagkaraan ng ilang sandali, magalang siyang nagtanong kung maaari ba siyang magtanong. Nang pumayag si Miss Beck, sinabi niyang mula pa pagkabata ay likas na niyang nararamdaman ang daloy ng chi. Dahil dito, napansin niyang may bahagyang problema sa sirkulasyon ng chi nito. Labis itong ikinagulat ni Miss Beck at agad niyang itinanong kung paano niya nalaman iyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Jin na may napansin siyang kakulangan sa paraan ng kanyang mga pag-atake. Ayon sa kanya, ang mga suntok nito ay nakatuon lamang sa panlabas na pinsala o physical damage. Ngunit sa kanyang obserbasyon, kung ililipat nito ang chi sa isang inner strike, maaaring makapasok ang enerhiya sa loob ng katawan ng kalaban at magdulot ng mas matinding internal injuries. Isa lamang itong pagsusuri batay sa kanyang nakita, at hindi simpleng pamumuna. Mas lalo pang namangha si Miss Beck sa narinig. Gayunpaman, sinabi niyang alam na niya ang lahat ng iyon at hindi niya kailangan ng payo. Sa katotohanan, hindi pa niya kailanman naisip ang posibilidad na iyon. Bilang isang senior, pinili lamang niyang panatilihin ang kanyang dignidad at hindi ipakita ang tunay niyang pagkagulat. Samantala, naisip ni Jin na marahil ay wala ring naitulong ang kanyang sinabi. Gayunpaman, naalala niyang nang tamaan siya ng suntok ni Miss Beck, malinaw niyang naramdaman ang chi nito na tumagos sa kanyang katawan. Dahil dito, lalo siyang nakumbinsi na kung babaguhin lamang nito ang paraan ng paggamit ng chi, kaya nitong magdulot hindi lamang ng panlabas na pinsala kundi maging ng malubhang internal damage. Muli, ipinapakita nito kung gaano kalalim ang kanyang pag-unawa sa mga martial arts techniques. Matapos iyon, magalang na humingi ng paumanhin si Jin. Sinabi niyang marahil ay hindi niya dapat pinakialaman ang espesyal na teknik ng pamilya ni Miss Beck. Idinagdag pa niyang nararapat lamang na ito mismo ang magpasya kung paano nito pahuhusayan ang sariling teknik, at dapat ay itinago na lamang niya ang kanyang opinyon. Ngumiti lamang si Miss Beck at sinabing wala iyong problema. Nagpaalam siya kay Jin at umalis na. Samantala, naiwan si Jin na patuloy pa ring iniisip ang tungkol sa teknik ni Miss Beck. Maliwanag na hindi lamang siya interesado sa panalo, kundi pati na rin sa pag-unawa at pagpapahusay ng bawat teknik na kanyang nasasaksihan. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa loob ng isang silid, kung saan nagtungo si Miss Beck kay Commander Jinma. Ikinwento niya na hindi niya maintindihan kung paano nakita ni Jin ang daloy ng kanyang cultivation technique. Higit pa rito, natukoy pa nito ang kahinaan ng kanyang teknik at nakapagbigay pa ng mungkahing pagpapabuti. Tahimik na nakinig si Commander Jinma sa kanyang paliwanag. Sinabi niyang hindi niya itinuturing na mali ang sinabi ni Miss Beck. Sa halip, ipinaliwanag niyang si Jin ay may pambihirang sensibilidad pagdating sa martial arts techniques. Dahil dito, mas mabilis nitong nauunawaan ang mga prinsipyo ng iba't ibang teknik kumpara sa isang ordinaryong martial artist. Nagtanong si Miss Beck kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Commander Jinma na sa kanyang palagay ay hindi lamang kinopya ni Jin ang kanyang teknik, kundi pinahusay pa ito batay sa sarili nitong pag-unawa. Tinanong niya kung ganoon nga ba ang nangyari. Inamin ni Miss Beck na iyon mismo ang nangyari. Sinabi niyang hindi lamang kinopya ni Jin ang kanyang teknik, kundi nagbigay pa ito ng mga mungkahi kung paano pa iyon mapapahusay. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Commander Jinma na narinig na ba nito ang tungkol sa mga martial sage. Ayon sa kanya, ang isang martial sage ay isang pambihirang henyo na minsan lamang lumilitaw sa loob ng napakahabang panahon.
Ang mga taong tulad nila ay may kakayahang makita agad ang kahinaan ng isang martial art technique sa pamamagitan lamang ng pagmamasid, at kaya rin nilang magbigay ng paraan upang ito ay mapaganda at maging mas epektibo. Sa kanyang pananaw, si Jin ay isa sa mga bihirang taong iyon. Ang paliwanag na ito ay nagbigay ng mas malinaw na ideya kung bakit napakabilis matuto ni Jin at kung bakit naiintindihan niya agad ang istruktura ng iba't ibang teknik. Labis na nagulat si Miss Beck at nagtanong kung talagang naniniwala si Commander Jinma na ganoon kagaling at kagifted si Jin. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Jinma na buo ang kanyang paniniwala. Sinabi niyang naniniwala siyang balang araw ay maaari pang maging leader ng Ruin Fort Sector si Jin. Dagdag pa niya, maaaring hindi pa ito mapaniwalaan ng ibang tao dahil hindi pa nila nasasaksihan ang tunay na kakayahan ng binata, ngunit para sa kanya ay wala ng duda tungkol doon. Ipinaalala rin ni Commander Jinma kay Miss Beck na mali ang naging paghusga nito kay Jin dahil lamang isa itong baguhan na nakasuot ng puting roba. Ipinaliwanag niyang ang mga payong ibinigay ni Jin tungkol sa martial arts ay hindi dapat balewalain. Sa halip, kung mayroon pa itong maituturong paraan upang mapahusay ang isang teknik, nararapat lamang nahingan siya ng payo. Ipinapakita lamang nito na sa mundo ng martial arts, ang tunay na kakayahan ay hindi palaging nasusukat sa ranggo o karanasan. Nagtanong si Miss Beck kung posible bang tuluyang mapahusay ang kanyang martial arts sa tulong ni Jin. Sumagot si Commander Jinma na posible iyon. Ipinaliwanag niyang naituro na niya kay Miss Beck ang lahat ng kanyang nalalaman at wala na siyang maidadagdag pa. Dahil dito, pinayuhan niya itong maging bukas ang isipan at huwag maiyang lumapit kay Jin kung nais nitong umunlad pa. Hindi raw mahalaga kung mas mababa ang ranggo o mas bata si Jin, dahil ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa katayuan. Dagdag pa ni Commander Jinma, darating ang araw na si Jin ang papalit sa kanyang posisyon bilang commander ng kanilang unit. Sinabi niyang maaaring dumating ang panahong tatawagan pa ni Miss Beck na commander ang binata. Lalong ikinagulat ni Miss Beck ang matinding tiwalang ipinapakita ni Jinma kay Jin, sapagkat napakalaki ng inaasahan nito para sa kinabukasan ng batang mandirigma. Pagkaraan nito, ipinaalam ni Commander Jinma na kaya niya ipinatawag si Miss Beck ay dahil may isang maliit na misyon na kailangang isagawa. Ipinaliwanag niyang bubuo siya ng 4 na kataong koponan, at isasama niya rito si Jin. Inutusan niya si Miss Beck na obserbahan ng mabuti ang bawat kilos ng binata sa buong misyon. Nais niyang makita nito kung paano magdesisyon si Jin, kung paano niya haharapin ang bawat sitwasyon, at kung paano niya ipapakita ang kanyang tunay na kakayahan sa labanan. Para kay Jinma, ito ang pinakamainam na paraan upang masuri ang tunay na potensyal ni Jin sa aktwal na misyon. Idinagdag pa ni Commander Jinma na kung mabibigyan lamang si Jin ng 5 taon upang patuloy na umunlad, naniniwala siyang mapapalitan siya nito bilang commander ng kanilang unit. Isa itong napakalaking pahayag na lalo pang nagpatunay kung gaano kataas ang tingin niya sa kakayahan ng binata. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang 4 na mandirigmang naghanda para sa kanilang unang misyon. Kasama sa grupo sina Jin, Xiang Mayong, at Miss Beck. Habang naglalakbay ang kanilang koponan, patuloy na iniisip ni Miss Beck ang mga sinabi ni Commander Jinma. Dahil dito, napagdesisyonan niyang obserbahan ng mabuti ang bawat kilos ni Jin sa buong misyon. Nais niyang makita mismo kung karapat-dapat nga ba itong maging susunod na commander pagdating ng panahon, o kung ang matinding tiwala ni Commander Jinma ay tunay ng may matibay na batayan. Pagkatapos nito, nagtungo ang 4 na miyembro ng koponan sa kanilang pangunahing destinasyon, ang Jinwiang County. Nang makarating sila roon sa kalaliman ng gabi at bumaba mula sa kanilang mga kabayo, nagreklamo si Chang na buong araw silang naglakbay kaya sumasakit na ang kanyang likod dahil sa mahabang biyahe. Samantala, tahimik lamang na inalala ni Jin ang mission briefing na ibinigay ni Commander Jinma bago sila umalis. Ipinaliwanag noon ni Jinma na kamakailan lamang ay may ilang miyembro ng Bloodfire Cult na namataang gumagala malapit sa isang nayon. Pagdating nila roon, nagsimula silang pumatay ng mga hayop at maging ng mga inosenteng tao, dahilan upang malagay sa matinding panganib ang buong lugar. Ang sitwasyong ito ang naging dahilan kung bakit agad silang ipinadala sa misyon. Ipinaliwanag din ni Commander Jinma na kahit malapit ang lugar sa Southern Ridge Shaanxi, tumanggi ang mga lokal na humingi ng tulong sa mga puwersang naroon. Sa halip, humingi sila ng tulong sa kanilang sektor.
Ayon pa sa kanya, maaari sanang humingi ng suporta ang mga tao sa Mount Hua Sect, ngunit kasalukuyan itong abala sa paghahanap ng isang napakahalagang pil na ninakaw kamakailan. Dahil dito, wala silang kakayahang magpadala ng mga mandirigma upang tugunan ang insidente. Ang detalyeng ito ay nagpapakita na maging ang malalaking sekta ay may sarili ring mabibigat na suliraning kailangang unahin. Nagulat si Chang nang marinig ang balitang iyon at sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa espesyal na pill na iyon. Ayon sa kanya, tinatawag itong Violet Mist Pill, isang napakabihirang elixir na sinasabing maihahambing sa Great Rejuvenation Pill ng Shaolin. Kinumpirma naman ni Commander Jinma na tama ang impormasyong iyon at muling ipinaliwanag ang kanilang misyon. Inatasan niya ang 4 na mandirigma na hanapin ang mga miyembro ng Bloodfire Cult at tuluyang lipulin ang mga ito. Dahil abala ang Mount Hua Sect sa paghahanap ng kanilang nawawalang kayamanan, hindi sila makapagpapadala ng sariling mga tauhan. Idinagdag din niyang isa lamang itong low-level mission, kaya 2 blue rank at 2 white rank disciples lamang ang ipinadala. Pinili niya mismo sina Jin, Chang, at ang 2 pa nilang kasamahan upang isagawa ang misyong ito. Nang marinig ni Jin ang pangalan ng Bloodfire Cult, bigla siyang napuno ng galit. Naalala niyang ang grupong iyon rin ang kabilang sa mga umatake noon sa Tiger Sword Sect. Bagamat hindi niya ito ipinakita ng hayagan, malinaw sa kanyang ekspresyon na personal ang bigat ng misyong ito para sa kanya. Ang bahaging ito ay nagbigay ng mas malalim na dahilan kung bakit determinado siyang tapusin ang kanilang misyon. Habang inaalala ni Jin ang mga tagubaylang iyon, isang ministro ang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Pagdating pa lamang nito ay agad na itong nagpakita ng pagmamataas at sinimulang pag-alitan ang grupo. Sinabi nitong napakabastos umano nila dahil huli silang dumating. Ayon sa kanya, bilang mga tauhan ng imperyo, nararapat lamang na agad silang sumunod sa anumang utos at dumating sa oras. Hindi pa roon nagtapos ang panlalait ng ministro. Nang makita niyang karamihan sa kanila ay mga batang mandirigma at may mga white rank disciples pa, lalo pa niya silang minamaliit. Sinabi niyang puro mga baguhan lamang ang ipinadala at nagduda siyang kaya nilang hulihin o talunin ang mga taong kanilang hinahanap. Sa kanyang pananaw, hindi sapat ang kanilang edad at ranggo upang magtagumpay sa misyon. Sa puntong ito, nagsimula ng tumaas ang tensyon sa pagitan ng grupo at ng mapanghamak na ministro, habang minamaliit sila nito, nanatiling kalmado ang mga mandirigma at hindi agad pumatol sa kanyang mga salita. Ipinapakita lamang nito na mas pinili nilang unahin ang kanilang misyon kaysa magpadala sa mga provokasyon. Dito nagtatapos ang bahaging ito ng episode 8, habang papasok pa lamang ang grupo sa kanilang unang tunay na misyon laban sa mapanganib na Bloodfire Cult.